Magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagkakataon pong ito, ang ipaglilingkod po sa inyo ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas ay ang ukol sa naglalahong tradisyon ng paglalala o weaving, na minsan ay isa sa pangunahin at pamanang industriya ng Cavite. Kaya samahan po ninyo kami sa aming ginawang pag-aaral ukol sa nabanggit na paksa. Sa ginawang pagtitipon ni Dr. Otley Beyer sa mga prehistorikong mga artifact sa Cavite, itinala ni Dr. Beyer na ang isa sa mga natagpuan sa area ng Tagaytay at Indang ay ang bark cloth beater. Ang unang pinakamahalagang salik na magpapaliwanag sa pag-unlad ng industriya ng paghahabi ng tela sa mga bayan sa mataas na kalupaan ng Cavite, ay ang marami nitong mga likas na yaman na makukuha sa kanilang mga kapaligiran. Ikalawa, ang malamig na klima ng mga bulubunduking bayan ng Cavite ay nagbigay ng hamon para sa mga sinaunang naninirahan dito na tumugon sa pamamagitan ng paggawa ng mga sinaunang anyo ng kasuotan. Dapat nating malaman na ang mga sinaunang pinagmulan ng mga materyales para maging kasuotan ng mga sinaunang mga tao ay ang mga balat ng puno, na dito ang mga puno na mula sa mga genus ng Artocarpus at Ficus, ang siyang preparadong pagkunan nito. Ang mga balat ng puno na kanilang inani ay dumadaan sa proseso ng pagpapalukpok upang mapanipis ito sa anyo ng tela, na maaring gupitin, at tahiin ayon sa kaangkupan nito sa katawan ng mga tao na magsusuot. Ang sumunod na importanteng halaman na natuklasan ng mga tao sa Pilipinas na maaring gamiting materyales para sa kanilang kasuotan ay mula sa puno ng abaka. Ang abaka ay mula sa pamilya ng puno ng saging, na ang balat ay kanilang kinukuhanan ng hibla para magsilbing mga sinaunang anyo ng sinulid. Ang pagkakaimbento ng kasangkapang habihan at ang pakikidkid ng mga sinulid mula sa abaka ay nagbigay daan sa industriya ng pagtetela sa mga bayan sa mataas na lupa ng Cavite. Upang maunawaan ang mataas na antas ng industriya ng pagtetela sa prekolonyal na Pilipinas, nararapat nating sangguniin ang librong Boxer Codex na nalathala noong 1590. Ang libro ay naglalaman ng imahe ng mga katutubong naninirahan sa Pilipinas, partikular ang mga Tagalog, at ang anyo ng kanilang mga kasuotan, na mayroong mataas na antas ng sopistikasyon. Ang unang dokumentadong pagbanggit sa industriya ng pagtetela sa Cavite ay binanggit sa libro ni Padre Pedro Quirino noong 1604. Dito ay binanggit ang isang babae na hindi nagsimba para lamang tapusin ang kanyang hinahabing damit at pinarusahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsira ng mga kulisap sa kanyang natapos na damit. Kasama rin sa inilarawan ni Padre Quirino ang prosesyon ng mga biniyagang mga kabataan ng silang noong mga unang taon ng 1600s na nagsasagawa ng mga pangrelihiyosong pagdiriwang sa harapan ng simbahan na nasusuotan ng iba't ibang mga damit. Ang pagkakaroon ng mga kabataan na nakikisama sa mga isinasagawang mga relihiyosong pagdiriwang na nasusuotan ng iba't ibang mga damit ay isang patunay na matagal ng establisado sa mga lugar sa mataas na lupa ng Cavite. Ang paghahabi at pagtatahi ng mga kasuotan daan taon pa man bago ang kolonyalismo ng Espanya sa Pilipinas. Nagpatuloy ang industriya ng paghahabi ng mga tela at paggawa ng mga kasuotan sa mga mataas na bayan ng Cavite. Sa ginawang pag-uulat ni Manuel Busita noong 1850 sa mga bayan sa Pilipinas, ay kanyang itinala na ang isa sa pangunahing industriya sa bayan ng Indang, Cavite, ay paghahabi at paggawa ng mga kasuotan mula sa abaka at bulak. Ang paghabi sa mga kabundukang bayan ng Cavite ay hindi lamang isang kultural na kasanayan, kundi isa ring makabuluhang aktibidad sa ekonomiya na nagbibigay ng kita at mga oportunidad sa trabaho para sa mga lokal na komunidad. Para sa maraming pamilya, ang paghabi ay nagsisilbing pangunahing pinagmumulan ng kabuhayan, pandagdag sa kita sa agrikultura o pagbibigay ng napapanatiling alternatibo sa mga lugar na may limitadong potensyal sa agrikultura. Katunayan,
Ang census ng parokya para sa bayan ng Maragondon noong 1887 hanggang 1889 ay nagpapakita na halos lahat ng mga kababaihan sa bayan na ito ay nagtatrabaho bilang mga tihidora o maghahabi ng mga tela. Ang mga benepisyong pang-ekonomiya ng paghabi ay lumampas sa mga individual na sambahayan na nag-aambag sa pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya ng mga pamayanan sa mga mataas na bayan. Sinusuportahan din ng industriya ng paghabi ang mga pantulong na aktibidad tulad ng paglilinang at pagproseso ng mga hilaw na materyales, paggawa ng mga kasangkapan at kagamitan sa paghabi, at ang marketing at pamamahagi ng mga natapos na produkto. Isa sa kalamangan ng mga mataas na bayan ng Cavite, upang mapanatili ang industriya ng paghahabi ng tela, ay ang mataas na kalidad ng abaka sa lugar, na kilala sa kanyang kaputian. Ang pangangailangan sa ganitong uri ng abaka ay nagbunsod upang maipagbili ang abaka ng mataas na lupa ng Cavite sa mga pamilihan. Maging sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, nasa rurok ng kasiglahan, ang paghahabi sa mga mataas na bayan ng Cavite. Katunayan, ang mga hinabi at ginawang kasuotan mula sa bayan ng Maragondon ay ipinagbibili sa Amerika noong 1910s. Ang pagpasok ng mga habing Maragondon sa Amerika sa nabanggit na kapanahunan ay isang testimonya sa kahusayan ng mga likhang produkto ng Cavite. Ang pagiging aktibo ng industriya ng paghahabi sa Indang ay makikita sa rehistrong sibil noong 1912 kung saan ang trabaho ng halos lahat ng mga babaeng ikinasal sa bayan ng Indang ay mga tehidora. Naitala rin na ang trabaho ng ilang mga kalalakihan na ikinasal ay mga nagkikikid ng sinulid. Maging sa distribusyon ng mga lugar na tirahan ng mga ikinasal, ay mahihinuhan natin na sa nasabing kapanahunan, ang mga kasangkapan sa paghahabi ay nagkalat sa bawat baryo ng Indang. Ang mga tradisyon ng paghabi ng Upland Cavite ay malalim na nakaugat sa kultural na pamana ng rehiyon na ipinasa sa mga henerasyon. Ayon sa pag-aaral ni Inoken, 2019, ang paglikha ng mga tela ay nagsisilbi hindi lamang ng mga praktikal na pangangailangan ngunit naglalaman din ng masining na pagpapahayag at pagkakakilanlang kultural. Ang masalimuot na mga disenyo at pattern na hinabi sa mga tela ay kadalasang may simbolikong kahulugan na sumasalamin sa kasaysayan, paniniwala, at mga halaga ng komunidad. Ang industriya ng paghabi sa Cavite, na dating masiglang bahagi ng kultura at pang-ekonomiyang tanawin ng lalawigan, ay nakaranas ng makabuluhang paghina nitong mga nakaraang dekada, na nangangailangan ng komprehensibong pagsusuri sa maraming aspeto ng mga salik na nag-aambag sa pagbabalik nito. Ang pagbabang ito ay hindi natatangi sa Cavite. Ang mga industriya ng handloom sa ibang mga rehiyon ay nahaharap din sa mga katulad na hamon, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa pangangalaga ng mga tradisyonal na sining at ang mga kabuhayan ng mga artisan. Ang industriya ng paghahabi sa Cavite, na dating masiglang bahagi ng kultura at pang-ekonomiyang tanawin ng lalawigan, ay nakaranas ng makabuluhang paghina sa mga taon ng 1920s. Ito ay nang matuklasan sa mga abaka ng silang at mga karatig bayan, ang Abaca Bunchy Top Disease, na umubos sa napakaraming mga abaka sa Cavite. Ang pagbuo ng industriyang ito ay maaaring may ugnay sa isang komplikadong interplay ng mga pagbabago sa sosyo-ekonomiko, katulad ng pagsulong sa teknolohiya, at pagbabago ng mga kagustuhan ng mamimili. Marami sa mga kalalakihan ay pinili na ang ibang mga anyo ng kasuotang pangtrabaho, at sa mga kababaihan ay umuso na sa moda na mabilisang nagpapalit sa sandaling panahon. Sa ganito, unti-unting naglaho ang industriya ng paghahabi sa Cavite, at nalimutan na ang minsang mayamang nitong tradisyon. Sa kabilang dako, sa bayan ng Maragondon, ay mayroon pa rin mga grupo ng mga maghahabi, na nagpapatuloy ng industriya, ng kanilang mga magulang, at patuloy pa rin sa kanilang paglikha, upang mapanatili ang isang tradisyon na kanilang minana sa kanilang mga ninuno. Sa mga likod ng bakuran ng kanilang mga tahanan, ang mga habihan na dantaon na ang katandaan, ay nananatiling gumagana sa pamamagitan ng mga masisipag na kamay at paa, ng mga batikang manghahabi, na tila nagpapatuloy ng buhay sa mga lumang kasangkapan, upang magpatuloy sa paglikha ng mga mahuhusay na uri ng mga tela para sa iba't ibang kapakinabangan. Isa sa malaking bahagi na tinutugunan ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas ay ang pag-aaralan ang paghahabi bilang bahagi ng traditional creative economy,
at tingnan ang mga mabisang pamamaraan upang maipagpatuloy ang tradisyon at sustainabilidad ng industriyang ito sa mga darating pang panahon.